Good day mga kabayan. Nagbabalik po tayo makalipas ang ilang mga pinagkaabalahang mga bagay-bagay. Marami pa rin medyo nakakagulat na pangyayari sa ating bansa, lalo na sa kalakaran ng politika. Ito ang ilan sa mga iyon. Pagtanggal ng CIFs or Confidential and Intelligence Fund kay BP Sara. Pagbira ni Digong sa lower house. Pag-alis ng ilang PDP leaders. In short, pagkalas sa pamumuno ni Digong. Paghahabla ng kasong grave threat ni Congressman Franz Castro laban kay Digong, pag-aakyat ng issue ng CIF sa Supreme Court na pinangunahan ni Atty. Barry Gutierrez, spokesperson dati ni Leni Robredo. Ukol dito ay misplace yung headline ni vlogcaster Armandin sa kanyang vlog na kampo raw ni Leni ang nagsampa niyang kasong yan sa Supreme Court. Misplace na banggitin ang pangalan ni Leni dito dahil sa aking tingin ay wala siyang kinalaman naman dito at como dati niyang spokesperson si Barry Gutierrez ay hindi nangangahulugan na lahat ng gagawin ni Barry ay kasama lagi ang pangalan ng isang Leni Robredo. Si Leni na matapos ang 2022 election gaya ng ating napapagmasdan ngayon ay nananatiling nakatikom ang bibig ukol sa mga issues na panglipunan. Maybe she deserves a little quietness or peace of life beyond politics. Tungkol sa pamilya Duterte at kanilang partido, politikal, o pinagsamasamang partido politikal na pwede nating ituring na their own house, nariyan nga kapanalig nila si Gloria Arroyo, Estrada family at iba pa, mukhang isa-isa silang natatanggalan ng pangil at kamandag na pampolitika. Una nga ay ang pagtanggal ng CFI ni Sara Duterte, bagamat hindi pa ito sigurado sapagkat may mga ugong na ibabalik ito pagdating sa Senado dahil nariyan pa rin ang kanilang mga tagasunod, mga senador na kapanalig gaya ni na Bongo, Bato, Tolentino, Cynthia Villar at Mark Villar, Lito Lapid at kasama rin daw si Jinggoy. Yan nga raw ay siyam at sa ngayon nga November 9 ay dinidinig pa rin sa Senado kung ibabalik ba itong CFI ng isang Sara Duterte. Bukod diyan ay malamang ay papalitan lang naman ang pangalan ng CIF na madalas ay nangyayari sa Pilipinas, gaya ng pork barrel. Tinawag ito na Countrywide Development Fund, bagamat bumabalik pa rin ang katagang pork barrel pag mambabatas ang may hawak ng pondo. At kapag nababasa natin sa mga media, lalo na sa mainstream media, ay madalas ay pork barrel pa rin ang itinatawag nila dyan sa puntong yan. Abangan natin kung ibabalik ng Senado ang CFI ni Sara sa Office of the Vice President at DepEd. Ukol sa parang unti-unting pagtanggal ng pangil at kamandag na pampolitika nitong House of Digong, nung isang araw ay ilang opisyalis ng PDP laban ang nagbitaw na sa pwesto at yun ngang huli ay binanggit pa ang pangalan ni Digong na siya raw umaatake sa lower house na pinamumunuan ni Speaker Romualdez. Chamber. The House leader did not name names in his speech before the plenary session. Tatayo ako laban sa sinuman na mananakot sa atin para masunod lamang ang gusto nila. Itindig ako tayong lahat para sa kapakanan ng bayan. After his speech, at napanood nga natin na bago nagbitaw sa PDP laban itong si Representative U ay ikinanta niya at binanggit na niya na si Digong nga ang umaatake sa lower house at yan ay napilitan siyang sabihin dahil na rin sa pamimilit itong si Representative Edsel Lagman. Kahit naman hindi natin kahit hindi niya sabihin ay alam naman natin na si Digong talaga ang umaatake at yan naman ay madalas nating mapanood talaga sa mainstream media at maging sa social media. Sumunod diyan ang pagtanggal kina Gloria Arroyo at Ungab bilang Deputy Speakers dahil hindi sila pumirma sa resolusyon ng lower house ukol sa pagtuligsa sa mga umaatake dito. Binanggit nga dito ang pangalan ni Digong bilang attacker. Matapang din ang huling pahayag ni Romualdez ukol dito na hindi raw niya papayagan. In a sense ay sinasabi niya na hindi niya hahayaan na may ika ngayon dumapurak sa karangalan ng lower house ng Kamara. Sa kabilang banda ay tila hindi umuurong si Digong, matapang pa rin ang pananalita niya sa SMNI na pag-aari ng kanyang kaibigang si Apollo Kibuloy.
na kung saan ay inihayag niya na totoo na nakipag-usap siya sa mga retiradong general ng AFP. Ito ay ukol pa rin sa sinabi ni AFP Chief of Staff Bronner na may namumuong destabilisasyon laban sa rehimeng Marcos Jr. Kumambyo na si General Bronner ukol dito, makalipas ang ilang araw, wala raw namumuong kudita o destabilisasyon laban sa BBM regime. Sa mga ganapang ito ay ito ang ilang mga katanungan na mamumuo sa ating isipan. Maraming tao siguro mag-i-entertain mga katanungan ito. Number 1, naniniwala pa rin ba si Digong na susundin siya ng mga miyembro at aktibong opisyales ng AFP at PNP? Number 2, may impluensya pa kaya siya sa Supreme Court na kung saan ang majority ng justices ay appointed niya? Matatanda natin ilang controversial na batas din ang nailusot sa Supreme Court noong panahon ni Digong. Isa na nga dyan ang anti-terror law na kung saan ay lalong nag-ibayo ang mga red tagging at yan din ang nagbigay daan para maitatag itong NTF-ELCAC. Number 3, na-miscalculate ba ni Digong ang national politics? Number 4, na-realize ba niya ngayon ang milya-milyang pagkakaiba ng national politics sa local politics, lalo na sa siyudad ng Davao na kung saan hanggang ngayon ang pamilya niya ang namumuno at namamayagpag at tila wala pa rin magtatangka na malakas na kalaban. Ay opener ba sa kanya ang katotohanang nababawasan ang lakas at impluensya ng isang national politician, lalo na ng isang pangulo kapag siya ay bumaba na sa pwesto? Katibayan ba dito ang pagkalas ng kanyang mismong matataas na opisyal dyan sa partido niya na PDP Laban? Pero napanood ko ngayon, kanina lang actually, sa isang vlog ni Attorney Insurrecto as usual na ang pahayag ni Digong ay kahit daw siya lang ang matira sa PDP Laban ay wala raw sa kanyang problema kahit mag-isa na lang siya dyan sa PDP Laban. Tuloy tayo sa number 6. Ang nangyayari ba sa ngayon ay parang the fall of the House of Usher na pwede nating sabihin the fall of the House of Duterte or the fall of the House of Digong? Number 7, mamamayag pagpaya sa national politics sa mga Duterte ngayong 2 digits ang isinadsad ni Sara D. Sa huling survey ng survey firm na dati-rati ay kamping-kampi palagi sa kanya ang mga datos. Number 8, hindi na kaya mababago ang politika sa Pinas na kung saan kumakalas sa partido ang mga opisyal nito at miyembro at lumilipat sa partido ng nakaupong Pangulo. Malayong malayo tayo sa US na kung saan ay may paninindigan ang mga partido matalo man o manalo. Sa kanila, most of the time ay dalawa lang ang pagpipilian, either Democrat or Republican ka. At halos ay panghabang buhay na yan. Samantala sa atin, sa Pinas, sandamakmak ang political parties at mas madalas may mga bago pang dumarating at umuusbong. Muli ay ito ang tanong. Muli bang lilipad ang House of Duterte sa national politics? O tuluyan na itong tila ilaw na aandap ang liwanag? May hahaling tulad ba ito at least sa title ng The Fall of the House of Usher? At sa politikang Pinas ay tila tatawaging The Fall of the House of Duterte? The Fall of the House of Digong? Ikaw, kaibigan, ano sa tingin mo?